Samantala, kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ng hindi bababa sa 20 pasahero sa India matapos biglang lumiyab ang sinasakyang tourist bus. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa India, 20 katawang nasawi habang 16 naman ang sugatan matapos biglang lumiyab ang isang tourist bus sa Jaisalmer City sa Rajasthan. Ayon sa mga nakakita, una nang napansin na umuusok ng likuran ng naturang sasakyan kung kaya't nagawa pa nitong huminto at makababa ang ilang mga pasahero. Ngunit agad din itong nagliyab at mabilis na kumalat ang apoy. Sa inisyal na investigasyon, maaaring electrical shortage umano ang naging sanhi ng sunog habang ang sirang pintuan naman ng bus ang naging dahilan kung bakit mataas ang bilang ng nasawi. Ayon kay Police Superintendent Kailash Dan, iyan ay dahil nakita na karamihan sa mga labi ng pasahero ay nasa gitna na maaaring nagpupumilit makalabas ng sasakyan. Sa iba pang balita, iniulat naman ng World Meteorological Organization o WMO sa Geneva, Switzerland ang naitalang level ng carbon dioxide sa mundo na siyang pinakamataas sa kasaysayan. Sa inilabas na datos ng WMO, magmula taong 2023 hanggang 2024, naitala ang biglang pagtaas ng carbon dioxide ng 3.5 parts per million, ang pinakamataas na level na naitala mula pa noong 1957. Ayon kay WMO Deputy Secretary General Cobb Barrett, ang init na ikinukulong ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ay siya nagpapalala sa ating klima at nagiging dahilan na madalas sa pabago-bago ng panahon. Samantala, balita naman mula sa Indonesia. Muling nag-alboroto ang Mount Luwutsobi Laki-Laki kahapon na nagpakawala ng volcanic ash 10 kilometro ang taas. Agad namang itinaas ng Volcanology Agency ng Indonesia ang pinakamataas na alert level kung saan may ilang mga residente ng pinalikas lalo ng mga malapit sa paanan ng bundok. Habang pansamantala mo na rin pinahihinto ang operasyon ng ilang mga paliparan sa nasabing bansa para sa kaligtasan ng mga pasahero. Sa ngayon ay wala pang naitatalang pinsala mula sa nasabing pagsabog ng bulkan. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.